maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang hapon po! Welcome na naman sa ating pong isang oras na pagsasama-sama dito sa ating programang Moms at Heart. Ako po inyong Mami Beserios at patuloy po tayong sumasahim papawid sa loob ng 8 taon na po ang ating pagsasama. And don't forget, meron po tayong celebration sa ating pong anniversary and that is September 3, dyan po sa lugar ng Tagaytay. Kaya planuhin nyo na po na pasyal-pasyalan lamang naman ang ating pong masayang pagsasama-sama, lalong-lalo na nga po dyan sa Cavite at mga karatig na lugar. Samahan niyo po ako sa ating pagpapatuloy ngayon pong buwan ng July sa ating pong paksain patungkol sa kalusugan kung saan ito po ay nakasalalay sa ating pong kinakain. At meron po tayong mamaya ay makakasama na isang batang-batang nutritionist dietitian mula po sa Nutrition Foundation of the Philippines para po ibahagi sa atin ang mga kung ano-ano pong bagay na sa atin po ay magbibigay ng gabay patungkol sa atin po kinakain at hindi naman sa ginagawa ng isang napakatagal na po na foundation na ito about nutrition. Samahan niyo po kami, maaari niyo po kaming ma-access at kayo po ay maka-join sa pamamagitan po ng ating YouTube, FEBC Radio TV o di kaya naman po ay sa atin pong Facebook 702 DCAS FEBC Radio o di kaya naman sa Memo ni Mommy or sa Moms at Heart. O di kaya naman po, very simple, makinig lamang po sa 702 DCAS AM Band. At kung kayo po ay pinagpala, meron po kayong PM Radio, hindi na po ito hahanapin. Sakto, kayo po ay nandoon na sa ating pong 702 DCAS AM1. At ang lahat ng yan made possible sa ating pong pagiging active member sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anita pong i-welcome ang ating pong makakasama ngayong hapon na ito. Good afternoon sa iyo, Yula, and welcome sa ating Moms at Heart na program. Maraming salamat sa pagpapa-unlock ng Nutrition Foundation of the Philippines and for them to send you as a representative para mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa atin pong nutrition. So, Yula, you're so young, no, in this field. Parang naalala ko na mukhang ganyan ako dati, dyan sa building na nasa likuran mo and probably a little bit younger than you, no? Pero to see the foundation na talagang hanggang ngayon ay existing, ay nakaka-bless na. Ilang taon na ba ang NFP, Nutrition Foundation of the Philippines? Ngayong 2022 po, Ma'am Bessie, 62 years na po yung NFP. So, matagal na po talaga. Matagal na po siya talaga nandito. Wow, nakakatuwa naman. Kasi nung nandiyan nga ako na sinishare ko, no, that was many decades ago. Yeah. Hindi naman halata, Ma'am Bessie. Many decades ago. Ay parang ano na siya din nun eh. Ilang years na din siya that time, no? Pero ngayon na nakita ko siya na sumabay sa aking pag-edad, ano, ay talagang nakakatuwa, ano, ang inabot ng Nutrition Foundation of the Philippines. So, ikaw, ano ba ang profession mo para ka nandiyan sa Nutrition Foundation? Anong profession ninyo dyan? Ako po ay isang registered nutritionist dietitian. So, graduate po ako ng 2019 and na-license po ako ng 2019 din. Ayun po. Okay. Kasi ano yung pagkakaiba ba? Bakit nutritionist dietitian? Hindi nutritionist lang, kailangan may dietitian, parang gano'n. Anong pagkakaiba nun? So pagkakalam po kasi namin, ay ang nutritionist po, ang ibig sabihin niya lang, siya yung mga nakakapagpayo po tungkol sa mga tamang pagkain
Pero po, para ma-classify ka po na dietitian, ito po kasi yung mas technical, mas medical po siya. Kumbaga, ang dietetics po, ito yung paggamit ng pagkain para po matulungan na gumaling ang isang pasyente sa particular po na sakit. So, kapag po sinabi na dietitian, siya po yung lisensyado para magbigay ng mga diet o kaya yung mga carbohydrates, proteins, and fats po na kailangan ng isang pasyente sa isang ospital, for example. So, nakadepende po siya sa sakit ng tao. So, kaya po siya nire-regulate ng PRC kasi po hindi po dapat basta-basta sino lang ang pwedeng maging dietitian. So, ang mga nutritionist po, pwede po sila magpayo. Pero kung pagdating po sa sakit, mas technical na po kasi siya, yun na po yung gawain ng mga dietitian. Okay. Pero sa narinig ko sa'yo, ikaw ay isang registered nutritionist dietitian. So, pwede pala na pinagsama sa'yo yung iyong inilalarawan na gawain na yan. You can do both. Opo. I can do both po. Pero sa ngayon po, nandito po tayo kasi sa Nutrition Foundation of the Philippines. So, mas ma-community po ang aking trabaho ngayon, hindi po clinical. Opo. Alala ko, no? At alam ko po, mga mamshis, no, nababanggit ko at ako nga po ay inyong gino-joke, no? Na yan po ang una kong kurso bago ako tinawag ni Lord to go into the education ministry, the Christian education ministry. But I used to be like si Yula, na diyan nga ako nagtatrabaho unang-una no, during my early years, no? Pero nung panahon namin, we have what we call nutritionist ka and then dietitian. Ngayon, parang no? Karugtong na siya. Magkasama na po siya, ma'am. Opo. Yes, And yung sinasabi mo naman na more mala community, ang alam ko nun, ang aking kinuha naman na MA ay community nutrition. Oo, na nakadikit siya sa public health nutrition. Opo, public health talaga siya, ma'am. Oo, yes. Kasi nga ayoko din ng nasa ospital. Gaya mo, no? Parang ayaw mo ng nasa ospital. Ano? Opo. Kumbaga, mas marami ka po kasing pwedeng mapuntahan kapag nasa community ka. Saka yes, and yung masaya sa community, no? Opo, masaya po sa community. Kasi pag nakakausap niyo po yung mga, yung mga residents po natin, marami po talaga silang kwento. And then, nakaka-interact ka dun sa mga bata, no? Ang dami mo nakikita. And sa dietetics kasi, ay parang nandudun ka sa basement madalas ng ospital yan, di ba? Sa dietary. Sa dietary, di ba? No? You're in your air condition room, lumalabas ka, check mo yung kitchen, yung mga mga staff dyan, tapos yung doctor, gaya ng sinabi mo, nagagawa ka ng diet, So, kanya-kanya po, we are not, baka sabihin ng mga ating mga listeners and viewers po ay, may bias ba kayo? Wala po. It's just a matter of choice. It's a matter of choice, diba? So, kung kayo po ay nandiyan dyan sa ospital, so okay lang, kung yan ang inyong napili. So, be helpful and perform your best sa ating po mga pasyente. At ganoon din naman, kung gaya namin ni Yula, na mga masayang buhay, I enjoy my life in the community, na nung time namin, iba ngayon, nung time namin talagang sawang-sawa sa mga kung ano-anong rasyon. Imagine, sustagen ang aming pinamimigay during that time. Libre, sustagen, and then ang dami-daming mga multivitamins at kung ano-ano pa na mga supplements, But this time, I don't think meron noon, Yung Nutriban, di ko alam kung babalik, Although inabutan ko yan during that time, yung mga Nutribans, So it's not as abundant, yan ang word natin during that time. So being in the community nutrition practice, so basically, ano ba ang ginagawa ng Nutrition Foundation para dito sa bahaging ito? Ayun po. So, konting background lang po, Ma'am Bessie, at sa ating mga tagapakinig. Ang Nutrition Foundation of the Philippines po kasi ay itinatag ni Dr. Juan Salcedo Jr. So, dati po siyang National Scientist at Secretary of Health. So, nung mga panahon po kasi na yon, tinatag pa lang po yung FNRI. So, siya po yung nagre-research ng mga food and nutrition na related na mga studies. So, that time po, kinailangan po kasi nila ng kumbaga magta-translate ng mga findings nila sa research into
words na madali pong maintindihan ng masa. So, doon po pumasok si NFP. Kumbaga, nutrition education po talaga. At parang pag-convert po nung nutrition findings into messages na mas madali pong maiintindihan at mas mauunawaan po ng public. So, ever since po si NFP ay nakatuon po yung focus niya sa nutrition education. So, dati po meron kaming mga kiddie classes, meron din po mga nutri-gardening sa mga eskwelahan. Pero syempre po nung nagka-pandemic, ay nalilimitahan na po tayo. Lahat naman po yata ay nahirapan talaga. Pero ang masasabi ko pong pinaka-banner program po ng NFP ay yung tinatawag naming Community Nutrition Practicum. So, Ma'am Bessie, di ba po nutritionist kayo? Nakapag-training po kayo sa NFP, Ma'am? Yes. Ayun. Nabanggit mo kanina, no, yung tungkol dun sa Nutri-Garden. Kasi, isa yan na parang ngayon ay humihina na sa ating mga kabataan, ano? Kasi nga, with the influx, actually, nung college ako, pinag-uusapan pala yung mga instant na yan, no? Tsaka yung mga klase ng iba't iba pang preservatives na ngayon, at yung mga chips, no? Na nung araw, wala pa yung mga ganyang karami. But then today, na nandiyan na lahat. So, ang mga bata natin ngayon, kasi I wanted to emphasize na mga mamshis, ito pong mga bata natin. Sabi nga po, dun sa una nating pagkukwentuhan nung first Saturday of July, ay nagsisimula pa lamang yung taste buds. Diba tama, no? Yula, no? So, yung para bata... Para din sila, Ma'am. Oo, foundational pa lang yun, ano? So, kung sinanay mo siyang kumain lagi ng matamis, ay hahanapin niya si matamis, no? So, yun pong yung sinasabi ni Yula na Nutri-Garden. Parang, bumalik na yung mga plantita-plantito ngayon. Kasi, pero nakikita ko ngayon, no? Ay mga cactus. So, mga ornamental lang, kumbaga. Indoor no, ornamentals, no? Although, meron din naman ako nakikita na mga pinatubong alugbati, kangkong, mga yan, talbos ng kamote. Pero I think the greater majority pa rin, itong mga magagandang bagay na ito na pandekorasyon, At actually, ang mahal-mahal ang gulay ngayon eh. So, yung ibabalik nyo ba yan? Yung Nutri-Gardens na yan? Ay, sa ngayon, Ma'am, wala pa po kami na pag-uusapan, pero open naman po si NFP na ibalik. Dati po kasi ang Nutri-Garden po ay nasa eskwelahan. So, since wala pa po tayong face-to-face, hindi pa po namin siya na pag-uusapan ulit kung ibabalik na po. Pero definitely po open po kami na ibalik yung mga dating programs ni NFP. At hopefully po magkaroon na ng mga face-to-face classes sa mga eskwelahan para din po makapag-partner na po kami sa mga schools for the Nutri-Garden. Okay. So, I think for many years naman ay meron niyang Nutri-Gardens na yan. So, dito ay tinuturuan niyo ang mga bata na magtanim. Apo, tinuturuan po sila magtanim. Bali po, meron po sila mga input sessions then tungkol sa nutrition. And then, sinusubaybayan po talaga sila ng NFP hanggang maka-harvest na po sila at maiwan na po sa kanila yung garden na sila na po yung mag-aalaga. Opo. Okay. So, yung mga seedlings, binibigyan nyo din? Opo. If I remember it correctly po, meron po kasi silang nakuha na donor sa Australia po ata. Tapos sila po yung tumulong kay NFP para makapagbigay po ng mga materyales dun sa eskwelahan po sa QC. Ayun po. Actually, mga mamshis, yung sinasabing Nutri-Garden, kahit naman po sa ating mga bahay, pwede nating gawin yan. Siguro, Yula, magbigay ka nga ng very practical na, halimbawa, nasa bahay, may mga pwede nilang gamitin bilang pantanim-tanim? Siguro po, Ma'am Bessie, mag-start po muna tayo sa mga madali lang tumubo, katulad ng malunggay, puputol lang po kayo. Tutusok na lang po, tutubo na siya. Tapos, ano pa po ba yung madaling tumubo? Yung mga katulad po ng papaya, yung mga sile. So, konti lang po yung space na kailangan niya. Tapos, mas madali din po siyang tumubo. At usually naman po, namumunga siya all year round. Pero po, sa tingin ko, Ma'am Bessie, kailangan din natin i-acknowledge na since
Ngayon po, malaganap na talaga yung technology. So, ang masasuggest ko po siguro, imbes po na nanonood tayo sa YouTube ng mga talk shows at mga interview, maganda din po na gamitin natin yung YouTube para i-search po kung ano yung mga simpleng pwedeng itanim natin sa bahay. Para kahit papaano po, kahit nanonood tayo sa free time natin, natututo rin po tayo at parang na-expose po tayo sa gardening sa bahay. Yes, I agree. At ako ay merong relate much, sabi nga. Kasi meron kaming ganyan, ano. Nagtanim kami nung alugbati, ang dali-daling tumubo. Tapos meron din kaming tanim na lettuce, no. Tapos ang nakakatuwa pala, ito palang saluyot na parang 7 piraso lang yata na tangkay niya o 10 piraso, 13 pesos, ano, mahal-mahal, di ba? Parang wala lang, bigla lang siya nagsitubo. And nakakatuwa nung umulan, no? Ang dami nila ngayong tumubo ng saluyot, no? So yung mga bata po, maganda pagka sinasanay natin silang kumain, no? Nitong gulay. So in terms of the history pala ng Nutrition Foundation of the Philippines, ay naging katandem pala siya ng FNRI in terms of nutrition education. Opo, ma'am. Kumbaga po, yung mga findings talaga ni FNRI, I see, noon po si NFP po talaga yung nagtatranslate para po mas maintindihan ng mga Pilipino yung mga messages ni FNRI. Yes, so. At yung tinatawag nating mga research na yan sa FNRI, ano-ano ba yung mga researches na yon na ginagawa nila and then you translate it into easy, no, to understand, no? Halimbawa, naalala ko nun, meron kami tinatawag na baseline nutrition survey, no? So, sa isang locality, ginagawa yan, tinitingnan yung ilan yung bata na malnourished, ganyan, di ba, no? Nagbe-breastfeeding ba yung mga nanay, no? Isa rin ba yan sa mga tinatranslate into simpler terms ngayon? Opo, ma'am. Pero sa ngayon po kasi, syempre po, marami na ring mga nutrition na association. So, dati po, yun lang po yung ginagawa nila. Pero sa ngayon po kasi meron na ring mga steps talaga si FNRI para po sila na yung magpalaganap ng mga messages nila. Pero sa ngayon po, katuwang pa rin naman si NFP sa pag-promote po ng proper nutrition sa mga Pilipino. Pero yung mga research po ng FNRI, kumbaga ay, yun po ang basis lang ng mga sinasuggest namin, yung mga binibigay po naming messages. Kasi po, very helpful po talaga yung National Nutrition Survey din ng FNRI at yung mga iba po nilang mga research. So, sa katunayan nga po, meron kaming research ngayon, kinuha po si NFP na consultant para sa isang study sa iron-fortified rice. And napakalaking tulong po nung binigay ng FNRI sa amin kasi po nakausap po namin yung mga nag-adapt po ng mga technology nila, yung mga nagpa-fortify na po ng mga rice. At hindi lang po yun, nakausap din po namin yung gumagawa po ng FNRI products katulad po ng mga multi-nutrient powder, yung mga binibigay po tuwing emergency sa mga barangay. Ayun po. So, dahil po na may connection kami sa FNRI, mas napapalaganap din po namin yung mga technologies nila, nasasabi po namin siya sa mga audiences namin. And ayun po, parang continuous lang po yung cooperation talaga ang nangyayari. Okay. No, mga mamshis, no, tuklasin nga natin, no, tanong nga natin kay Yula, ano ba yung iron, no? Iron fortified rice. Ang alam ko na fortified ay gatas. Yan. O siguro, ano ba yung pagka ba tinawag nating fortified? Halimbawa, syempre mga mamshis, no, pipili ba tayo? Gusto ba natin yung fortified milk? Ano ba ang kahulugan nito? Yula, mas magaling ba ang fortified milk o yung tinatawag naman na fresh milk lang? Ang Ma'am-Bessie, kasi kapag sinabi natin fortified, meron itong karagdagang nutrients na pwedeng makuha. So, kunyari po sa iron fortified rice, ang ginagawa po na, base po sa technology na dinevelop ni FNRI, meron po silang mga pre-mix na tinatawag, pwede po siyang kernel, na hinahalo po siya sa isang batch ng mga bigas. Tapos kapag po nahalo siya, ina-assess po nung FNRI kung sapat po ba yung iron na nahalo doon sa buong kaban ng bigas, for example. Tapos ayun po,
Dinevelop po kasi siya ng SNRI dahil nga po, di ba po dati mataas po yung incidence natin ng anemia. And ang nakita po nilang solusyon ay maganda po kung sa bigas pa lang, sa kanin pa lang nakakainin ng mga Pilipino, nakukuha na po nila yung iron requirement nila. So maganda po kasi yung iron sa katawan since yung dugo po natin ay para po makapaggawa tayo ng dugo sa katawan ay kailangan talaga ng iron. At pati na rin po yung vitamin C, tandem po sila kumbaga para sa immunity na rin po ng mga tao. Yan, tumatawa ko kasi sabi mo, para sa bigas pa lamang ay nagkakaroon na sila ng iron supply. Sa mga Pinoy na talagang kung makakain ng bigas, ng kanin, ay tuwan-tuwa sa mga Andy rice, mga ganyan, di ba? So, mas sandami pala na iron na makukuha nila kapag kumain pala ng kanin. Pero, bago ko tawagin yung feature, para sa panghuli lamang po, mangangansyaw na naman ako. Gaano ba talaga karaming bigas dapat? Kanin ang dapat kainin, na diyang sinasabi mong may fortified rice pa na yan. Gaano kadami? Sa fortified rice naman. Requirement. For healthy kakain ako ng rice. Gaano kadaming rice ang dapat kong kainin, for me to be nutritionally sufficient. Para naman po sa mga healthy lang po na mga Filipino citizens, yung wala naman pong mga iniindang sakit katulad ng diabetes for example, sapat na po yung 1/2 cup na kanin per meal. Pero katulad po ng mga pinapayo talaga ng mga nutritionist dietitians natin, hindi po sapat na kanin lang po yung kakainin natin. So maganda po na sa isang plato natin, marami pong kulay ng pagkain yung nakikita nyo. So bukod po sa kanin, merong gulay, may green, may dilaw, may orange, para po iba-iba talaga yung nutrients na makukuha ng katawan. Pero kung ang tinatanong nyo lang po ay kanin, sapat na po yung 1/2 cup. Sapat na po yung 1/2 Ano nga ulit? One mug? Ano nga ka mo? 1/2 cup po. 1/2 cup of rice, no? Opo. Mga moms, nabawasan pa pala. Dati 1 cup, sinasabi natin, ngayon ay 1/2 na lang. Siguro dahil marami pang ibang sources, no? Na sa kasalukuyan ay pinagkukunan ng ating mga, alam mo na, marami kasi ngayon ibang pwedeng bilhin, like may tinapay, di ba? Merong mga chips na kung ano-ano at kung ano-ano pang mga pandagdag, no? So, kaya pala 1/2 cup na lang. Okay, mga mamshis, no? So, bago po ang ating mga patuloy sa ating kwentuhan, ay ito po, makinig po muna tayo kay Mami Weng Del Rosario para sa kanyang heartbeat portion, dagdag po sa ating pampatibok pusong ina, dito nga po sa ating programang Moms at Heart. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Purihin ang Diyos sa bawat Sabado na nagkakarinigan tayo dito sa programang Moms at Heart. Kamusta na po ang tibok ng mga pusong ina? Naway laging nasa maayos na tibok ito. At paano nga ba natin mapapanatili ang magandang tibok ng ating mga puso? Ilan sa epektibo at subok ng paraan upang ma-improve natin ang ating well-being o healthy lifestyle? Una na dyan ay ang pagkain ng tama, observe balanced diet. Naalala nyo pa ba ang ating food pyramid, ang Go, Grow, and Glow? Mag-exercise araw-araw, maglaan ng oras para dito, magdiskubre pa ng mga bagong hobbies na mai-enjoy mo. At ang mahalaga, meron ka ring positive social interaction. Ang iba, grupo-grupo kung mag-exercise at ang iba naman ay nagsusumba. At syempre pa, sanayin ang ating sarili na matulog sa tamang oras at iwasang magpuyat. Maganda po ang benefits ng ating wellness, mga momshies, nagiging mas productive tayo at nagagawa natin ang ating mga gawain araw-araw. Mas masaya ang ating pamumuhay at fulfilled tayo. Nakakaiwas din po tayo sa maraming uri ng sakit, kaya malaking bagay ito sa atin dahil hindi na tayo gumagasto sa pagpapagamot. Kung healthy tayo, mas nakakatipid tayo. Kung sasanayin natin araw-araw kumain ng tama, gayon din naman ang pagbubulay sa salita ng Diyos araw-araw na siyang magsisilbing pagkain ng ating buhay espiritual na tunay na magdudulot sa atin ng malusog at matagumpay na pamumuhay.
Magiging kagaya tayo ng isang puno na sinasabi sa awit 1:3. Katulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mami Weng, sa iyong mga pahatid, balita, of course, dagdag po sa ating pangpatibok sa ating mga pusong ina. At sana nga po as we listen or view us dito sa ating Moms at Heart program, nahuhubog po ang ating mga puso. Kasi sa puso po natin ay nakasalalay ang ating pong conviction. And when we have that conviction, then we have a choice. And any choice, may consequence po yan. And for this time, patuloy po tayo ang inyong Mami Besilios para po sa ating paksain for our Nutrition Month of July. Kaya ang aking kasama ay isang batang-batang kulig. Kulig, no? Kasi pareho kami ng kurso. Kaya lang po ay nag-give up na po ng Mami Bessie sa calling na education. Okay, but so Yula, we're back to our huntahan, patungkol dito sa ating mga bagay-bagay na may kinalaman sa una dyan sa gawain ng Nutrition Foundation of the Philippines, kung saan 62 years na pala siya, no? Opo, matagal na talaga. Kasi nung nag-start, nung nandiyan dyan ako, wala pa siyang 10 years nung nag-start ako dyan. So, parang nag-grow siya with me, nag-age siya with me, Opo. Okay. So, nakakatuwa that you are very engaged in nutrition education. Kasi mga mamsis, yung pong edukasyon ay isang bahagi po ng ating buhay na kung alam po natin kung ano yung gagawin natin, kung alam natin kung ano yung mangyayari sa atin, maiiwasan na natin ang mga suliranin. At kanina po, alam ko po maraming aangal, magrereklamo at sisimangutan kami dahil sinabi po ni Yula, half cup of rice na lang pala ang kailangan natin kainin. Naku, paano ba yan? Isang plato yung aking pagkain, So, ano ba yung status, no? Dahil sabi mo nga kanina ay you will be what you eat, no? You will be what you eat, no? So, kung kain ka ng kain, ayan na ba yung kalusugan mo? At pati emotion mo din, tatamaan at kung ano-ano pang bagay. At ang una-una po, ang ating kalakasan. So, ano ba yung ating status dito sa Pilipinas ng mga sitwasyon sa kalusugan na may kinalaman sa nutrition? Thank you po, Mami Bessie, no? So, base po sa Expanded National Nutrition Survey ng FNRI noong 2019, meron po ang mga bata po natin na 0 to 23 months, ito po yung below 2 years old. Ang stunting po natin, 10.9%, underweight ay 7.3%, wasted ay 7.7%, at overweight naman ay 4.1%. So, kapag sinabi po nating stunting, ito po yung mga bata na mababa para sa kanilang edad. So, ibig sabihin po nito, matagal na po silang hindi sapat na nakakakuha ng proper na nutrition. So, kaya po, mababa lang po yung height nila. So, yung wasting naman po ay yung mababa yung timbang para sa edad. So, kung ikukumpara po natin siya sa stunting, ang wasting po, mas mape-prevent pa po natin yung paglala nito. So, ang base po dito sa mga data na to, yung stunting pa rin po yung primary problem natin sa Pilipinas. So, ibig sabihin po kasi kapag stunting, maaari pong hindi na po enough yung brain development ng bata. So, marami na rin pong pwedeng maging complication, pero pwede pa rin naman po natin tutukan yung kanyang nutrition by providing proper nutrition and yun nga po, educating din po, katulad ng sinabi niyo kanina, ma'am, na kapag po kasi alam talaga natin yung mga dapat gawin, mas nape-prevent po natin yung pwede pa pong maging komplikasyon. Pero ang maganda pong results nito ay syempre po yung ating mga agencies, pati po na yun yung mga LGUs natin at yung kasama na rin kaming mga NGOs, ay patuloy pa rin naman po kaming nagtatrabaho para po ma-address or kahit po matulungan man lang yung ating gobyerno sa mga programa nilang pang-nutrisyon. So, ginagamit po namin yung results nitong mga survey na to para po gumawa kami ng programs na makakatulong po dito.
Alam mo, habang nakikinig ako dun sa iyong pag-present niyang mga percent na yan, actually, hindi ako masyadong nababother dun sa percent. Kung hindi ang aking napansin ay batang-bata pa lamang ay meron na silang tama sa kanilang pangangatawan ng epekto nitong hindi tamang nutrisyon sa kanila, di ba? Kasi for bata na ang edad ay wala pang 3 years old, 2 years old lang, no? So, kumbaga 2 below years 2. old lamang ay meron na siyang problema, no, sa kanyang pangangatawan. Stunted yung dapat ay mas mataas siya kaysa dun sa kanyang edad, di ba? Opo. Oo, di ba? So halimbawa ay baka ang edad niya ay halimbawa 2 feet ang dapat niyang taas, di ba? Baka mahigit lang siyang doon sa 1 foot, no, na kanyang height na alam mo nakakahinayang, no? Meron bang kinalaman dito yung ating breastfeeding na napakatagal lang sinasabi na mas makabubuti? Opo, Ma'am Besim. Actually po, marami pong studies na nagsasabi na kapag po tinutukan yung bata sa kanyang first 1,000 days, so ito po yung simula nung na-conceive siya hanggang po ipanganak hanggang 2 years, ito po yung golden window of opportunity para po i-address natin lahat ng kanyang nutrition concerns. So, katulad po na nasabi niyo kanina, recommended pa rin po talaga na mag-breastfeed ang mga mommies simula 0 to 6 months of age. Dahil po, ang breast milk po marami siyang antibodies, ibig sabihin matutulungan po yung baby na mas strengthen po yung immunity niya. So, hindi po magkakasakit lagi si baby. Tapos, malinis po yung breast milk ni mommy. Hindi na po natin kailangan magpakulo ng tubig o mag-sterilize ng mga Very bote. practical. Very practical po. Tsaka po tuwing economical, di ba? Opo, economical. Alam mo naman, Mami Jessie, ang mga formula ngayon, napakamahal na po. Ang mahal, no? Libo-libo na pala ang halaga ng mga formula ngayon, grabe. Alam mo, kaya ako natatawa dyan sa sinishare mo na stunted growth, no? Kasi ang aking mga apo, no, ay breastfed sila. Kaya natatawa ako kasi my eldest apo is 14 years old. Pero ang height niya, take note, tuwan-tuwa siya dahil ako'y akbay-akbay na niya. Kasi ang height niya at the age of 14 ay something like 5'7". Wow! Imagine, 5'7". Ang tangkad-tangkad, tapos yung paa niya, ang laki-laki, ano? So, nai-associate ko dyan sa sinasabi mo na, kasi nga, sagana sila sa breast milk, no? Kasi nga, yung kanyang nanay ay, nung ipanganak siya, this is the panganay na anak, ay siya ng breast milk talaga. Nagpamassage pa yon, nag-aral talaga siya kung paano properly magpapadede. Kasi meron tayong paraan ng pagpapasuso. Kasi hindi kasi minsan yung iba nasasaktan daw ganito kasi hindi tama yung pagpasok ng bibig ng bata doon sa iyong nipple, di ba? So yun, yung nanay niya ay nag-aral ng mga ganong bagay. Kaya ay kalusog-lusog ng bata ito, katangkad-tangkad. Pati yung sumunod na kapatid niya who is only 9 years old, kapantay ko na. So, mga 5 plus na yan. Opo, 9 years old napakatangkad lang, po. So, talagang ang lalaki nila kasi nga sagana sila diyan sa breast milk. At saka yun nga, mga supplements na pagkain to breast milk. Kasi hindi naman po pwedeng breast milk. Ano ba yung pinaka-mahabang panahon na dapat ay nagbe-breast milk lamang ang isang nanay? Wala naman po ang sinasabing pinakamahaba. Pero recommended po na 0 to 6 months ay puro breast milk lang po ang kakainin ng bata. And then kapag 6 months na po, since, di ba po, Mami Bessie, kapag 6 months na yung baby, parang napakabilis na po siyang lumaki. Kaya po yung mga nanay nga po, parang hirap na hirap po sa sapatos, parang hindi na raw po kasya agad, ganun. So kapag po pumatak na ng 6 months yung bata, hindi na po parang hindi na po enough yung breast milk lamang para makuha niya yung enough na nutrients na kailangan ng katawan niya. So, dito na po pumapasok yung complementary feeding na tinatawag. Unti-unti po nag-introduce po ng solid food dun sa baby. Pero po, ang nire-recommend po namin ay mag-umpisa po tayo dun sa mga madali lang pong lunukin. So, kunyari po, kalabasa, maghihiwa lang po sila mommies, babalatan, ibo-boil po. Tapos po kapag hindi na
masyadong mainit, ibe-blender po or tudurugin lang po ng tinidor. Tapos hahaluan po ng konting breast milk para po mas nutritious pa rin. So, ginagamit pa rin po natin yung breast milk ni mommy. Tapos yun po ang ipapakain. Kailangan lang po tandaan po ng mga mommies na dapat po kapag nag-i-introduce po tayo ng complementary food sa bata, hindi po masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Tapos, wag na po muna natin siyang i-season. So, kasi po, di ba po tayo, Mami Bessie, lalagyan mo pa ng timpla, di ba? Dapat walang timpla. Wag po muna. Kasi, opo, kasi, syempre po, kailangan po nung bata ay yung nutrients na at hindi pa po niya kailangan ng sodium masyado sa kanyang katawan. Opo. Yung matabang po sa ating adults, para po sa mga bata yan, ay hindi. Kasi yung original na kanyang taste bud ay nasanay sa breast milk. Kung ano naman lasa yun, di ba? Napaka-bland ng lasa nun. And tama, hinahaluan siya ng breast milk para nandoon pa rin yung medyo familiar na taste dito sa ating mga bata. Naku, napakasaya ng huntahan natin. Kaya lang, 1 oras lamang po ang ating programang Moms at Heart. At maya-maya po ay si Yula ay aking hihingan ng ating parting words. Ano ba yung iyong iiwanan sa mga nakikinig, no? Pero bago yan po ay magtapos po tayo sa isang panalangin dahil sabi nga po ang ating pong katawan ay templo ng Panginoon, no? We're the temple of the Holy Spirit. Kung ano man po yung ginagawa natin sa ating katawan, ay sana po ito ay isang expression of how we are thankful to the Lord for all the things that He has been faithfully giving us. Kaya po, maganda, let's close in prayer. So, Pastor Rolani, all the way from Gapan, Nueva Ecija, pakipangunahan mo kami sa isang panalangin. Our precious Heavenly Father, we come before your throne of grace to worship you and adore and thank you for your steadfast love and goodness upon our lives. We now pray in agreement in behalf of all the praying moms at heart, wherever they are, who are with us in seeking your guidance and wisdom as we raise our children in the way they should go, with love, fear, and reverence for you. We ask you, our loving Jesus, to wash us clean with your precious blood from anything that we are thinking, saying, and doing as mothers or wives which are not pleasing before you. We seek your guidance with Holy Spirit to create in us the qualities of a wise and godly mother who will train our children to become the future God-fearing Filipino leaders of our nation, that will lead our country with the integrity of heart and skillful hands, just as King David, the man after your own heart. May the words that come from our lips be filled daily with the laws of love, the laws of instruction and kindness, and with prayers that will bless the lives of our children, who are our reward and inheritance from you, dear Father. Give us a heart, Lord, that is joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer, as Romans 12:12 admonishes us. We seal the godly destinies of our children and our families with the precious blood of Jesus. Let your will be done, Lord, in our lives. Let your kingdom come. And in Jesus' name we declare and wait with great expectation answers to our prayers, because you said in your word, you will grant us exceedingly abundantly above all we ever ask or think, because you are a good, good Father and a good, good God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyo, Pastor Rolani, sa iyong pagtatapos sa atin sa panalangin. At para po sa ating mga momshies, nice po kayong invite sa atin pong Praying Moms at Heart. Dalawa po ito, we do it every Monday ng 4:30 a.m. Wow, dawn prayer. At yun naman pong isa ay every Tuesday ng 7:30 or 8 o'clock po ng gabi. At sa mga iba pong centers ay meron pa rin po. Makipag-alam lamang po kayo sa atin pong messenger at akin pong bibigay sa inyo ang mga detalye saan man po kayong lugar naroon
para po sa ating Praying Moms at Heart. Okay? At we're back now to our, ito po ay huling bahagi na ng ating program para ating bigyan ng dagdag palasa. No? Ang ating pong pinag-uusapang paksain mula po sa kasamang Yula, no? Sa kanya pong pagbabahagi sa atin. She's from Nutrition Foundation of the Philippines, a very classic, no, nutrition organization, no, as old as me, parang gano'n. No? And ang amin po kaninang mga naibahagi ay mga bagay na may kinalaman sa mga iba't ibang kaalaman. Kaya po, nutrition education, mga momshies, ito po ay makakatugon sa ating kalusugan. So, Yula, Nutrition Foundation has been in existence for more than 60 years, no? 62 years to be exact, parang senior citizen age. May card na siya. So, ano yung mako-consider mo as its main contribution to our country, no? Sa ating pamayanan in terms of nutrition? Siguro, Mami Bessie, no? Since ako din po ay isang naging affiliate ng Nutrition Foundation of the Philippines nung college po ako, masasabi ko po na sa 62 years ng NFP, ang main contribution po niya ay yung pag-train niya sa mga future registered nutritionist dietitians na tutulong sa komunidad. So, iba-iba po yan eh. So, kapag po kasi na-undergo na sila ng training ng NFP, na kumbaga po nabubukas na po yung mata nila at yung puso nila na rin sa community nutrition kasi iba po talaga yung training ng NFP. Kumbaga na i-immerse po talaga yung mga estudyante sa problema ng community. At ako po from personal experience, mas na-appreciate ko po yung kurso ko that time. Kaya din po siguro ako nandito ngayon nagtatrabaho para sa NFP ulit. At hindi lang po yun, siguro po, kasi po kapag nga po educate ka ng mga estudyante sa isang bagay, kumbaga po parang lifelong na po kasi yung learning at yung impact po ng NFP talaga sa mga future nutritionists natin ay napakalaki po talaga. So, yun po. Feel ko po ang Community Nutrition Practicum pa rin po ang pinakamahalagang contribution ng NFP sa ating nutrition sa Pilipinas. Shaping the young nutrition dietitian, ano? Opo. At sa atin naman mga momshies, ano naman ang iyong nais na iwanan? Something that they must always remember or what we call STAR. Sa mga mommies naman po, Mami Bessie, no? First of all po, nagpapasalamat po ako, Mami Bessie, dahil po in-invite niyo po ako dito sa Moms at Heart. Thank you po sa opportunity para po makausap din kahit papaano ang ating mga mommies. Siguro po kung mag-iwan po ako ng message ay kung may gusto po tayong gawin, kahit po nutrition or kahit anong aspeto sa ating buhay, unti-untiin lang po natin. Kumbaga po, one step at a time. Kasi po, mas madali po para sa atin na magawa yon kung unti-unti lang po at hindi tayo mabibigla na bigla tayong magbabago ng perspective o ng trajectory. So, mas sustainable po kasi. So, kunyari po, gusto niyo pong kumain ng tama, unti-untiin niyo lang po. Wag po na isang araw babaguhin mo na yung buong pagkatao mo or yung buong kinakain mo. Mas mahirap po kasi siya na ituloy kapag ganun. So, unti-unti lang po at humanap po tayo ng mga kaagapay natin sa ating advocacy at sa mga gustong gawin sa buhay para po ma-motivate din natin yung isa't isa. Ayan po. Thank you po, Mami Bessie. Naku, maraming salamat sa iyo, Yula. At sana po sa ating mga tagapakinig na mga momshies, marami po tayong napulot na pangpahubog sa ating mga pusong ina na may kinalaman sa mga bagay-bagay na kalusugan na nagsisimula at ang susi, ano po ang ating kinakain. Marami pong salamat na sa atin ay sumama dito nga po sa ating mga masayang huntahan patungkol po sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pong pagkain. Ako, dispensa po ano, at hindi na raw po pala 1 cup na rice, kung hindi 1/2 cup na rice na po ang kailangan at mga po ano-ano pa po na mga bagay-bagay na sana po ay nakapagbigay sa atin ng gabay kung paano nga po ba tayo magkakaroon ng maayos na kalusugan sa ating pong nutrition. Patuloy lamang po kayo na magtiwala sa ating Panginoon dahil isa po sa hamon ngayon sa ating buhay ay ang kakulangan sa pagkain. Pero
Ang Panginoon po ay merong pangako kung tayo po ay merong relasyon sa Kanya, hindi po niya tayo papabayaang magutom. And what is that relationship? Very, very simple. Maaari po tayong magkaroon ng isang relasyon sa ating Panginoon kung tayo po ay mananalangin ng very simple prayer na, Panginoon, tinatanggap ko po na ako po ay isang makasalanan. Ang dami-dami ko pong mga kasalanan, Panginoon. Nagsisisi po ako sa lahat ng mga kasalanan ito. At mula po sa oras na ito, Panginoon, ay akin na po ikaw tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagharian mo po ang aking buhay at huwag mo po akong pabayaan, Panginoon. Yan po ay isang simulain patungkol po sa pagbubukas ng ating buhay sa isang relasyon sa ating pong Panginoon. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios, nagpapasalamat sa inyong nga pong pagsama dito sa ating programang Moms at Heart, ang programang humuhubog sa inyong mga pusong ina, sa ating mga pusong ina. Kung kayo man po ay ating nakasama sa FEBC Radio TV, 702 DCAS FEBC Radio, ng mga Facebook ng Memory Mommy at Moms at Heart, o di kaya naman ay nakinig sa atin pong 702 DCAS AM Band. At ang lahat ng yan, kami po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sama-sama po tayong magpasalamat sa ginagawa ng Panginoon paghubog sa ating pong mga pusong ina. Mami Bessie Rios po, nag-iiwan sa atin ng isang masaya, maganda at laging pinagpalang hapon sa inyo pong lahat.